Good day, engineers. So today we are going to discuss chapter 2 or the equations of order 1. So dito sa equations of order 1, meron tayong 9 types. Pero dito sa chapter 2 ay i-discuss natin is 4 types lang. So ibig sabihin ang chapter 2 natin ay mahahati sa 4. And syempre, dito sa video na to, ang iti-discuss lang muna natin is yung type 1. So, ang type 1 natin is the separation of variables or tinatawag rin nila itong variable separable. So, dito sa separation of variables, ipaghihiwalay lang natin yung x at saka sa y. So, sabi dito, matatawag na variable separable siya kung all terms containing x can be grouped sa dx tapos yung y naman can be grouped in dy. So, example tayo, meron tayong dy over dx dito and x squared over y squared. So, ngayon, paano natin to i-group? By cross multiplication. Diba? Magiging y squared dy is equals to x squared dx. So, kapag napag-separate na natin sila, pwede na tayong mag-integrate. So, ayan, sabi niya, mag-integrate. So, magiging y cube over 3, tapos x cube over 3. Tapos, di ba kapag nag-integrate tayo, merong nilalagay na plus c. So, ito. Sabi niya dito, m dx plus n dy is equals to 0. So, where m and n may be functions of both x and y. Some equations of this type are so simple that can be put in the form f of x dx plus f of y dy is equals to 0. So, kapag ganyan, yung variable natin can be separated. Tapos, after none is i-integrate na natin siya, which is yung nakikita nyo dito. So, meron tayong dalawang solution, nasabi ko na to sa inyo. Siyempre, yung solution containing an arbitrary constants ay tinatawag na general solution. Or, kapag nag-solve tayo, pwede na din natin isulat as GS. Tapos, the solution not containing arbitrary constant is called the particular solution or the PS. So, ayan, example na tayo agad para makita nyo kung paano isolve itong variable separable. So, meron tayo dito, obtain the general solution. So, ano na nga ba yung general solution? So, solution siya containing an arbitrary constant. So, paano natin to gagawin? First is, check nyo muna yung ating given. 1 minus x times y prime is equals to y squared. So, para mas madali, yung mga prime notation, gagawin nating Leibniz notation. So, 1 plus minus x dy over dx equals y squared. So, paano natin siya ipagseseparate? So, pwede tayong mag-times ng dx. So, kapag times natin siya ng dx, magiging 1 minus x dy na lang dito. Tapos, sa kabila ay y squared dx. Ngayon, pwede nating ibaba itong y squared dito. Tapos, ito naman, ibababa natin dun. So, paano? Wait. So, pwede natin i-write as dy over y squared is equals to dx over 1 minus x. Ngayon, sama natin sila sa left side. So, magiging dy over y squared
minus dx over 1 minus x equals 0. So, itong y squared sa baba, ito, pwede natin siyang i-write as y squared, y negative 2 dy. Diba? Y negative 2 dy. Kasi diba kapag negative yung exponent niya, pwede natin siyang ilagay sa denominator or ibababa natin siya para maging positive. So, ngayon, tinaas na natin siya, kaya naging negative siya. So, dito naman, dx over 1 minus x equals 0. So, pwede na tayong mag-integrate. So, ngayon, itong first term, paano natin siya i-integrate? Magiging y minus 2 plus 1 all over minus 2 plus 1 or negative 2 plus 1. Itong second term natin, so may idea ba kayo? Hindi pala. May idea ba kayo kung paano natin siya integrate? So, ito. So, gagamit tayo sa kanya ng tinatawag na U substitution. Familiar kayo doon? Yung, wait, ilipat ko na lang. So, dito, start natin. Considering dx over 1 minus x. So, magle-let tayo. Let u is equals to 1 minus x. Du is equals to negative 1 dx. Since dx lang to, tapos dito, meron siyang negative dx siya. Anong gagawin natin para maging positive dx lang siya? So, pwede tayong times ng negative 1, diba? So, pwede maging negative du to is equals to dx. So, meron na tayong dx. Write lang natin. Negative du over u is equals to negative ln u or natural logarithm. So, rewrite natin. Diba? Wait. So, pwede na natin siyang isulat dito as negative ln 1 minus x. Ito yung u natin Di ba nag-let tayo kanina na ang u natin ay to. Wait lang. Sulat ko. So, pwede na natin siyang isulat as ln 1 minus x. So, ito yon. Equals c. Ngayon, ayusin lang muna natin siya.
magiging y negative 1 all over negative 1 plus ln 1 minus x equals c. So, since negative to, pwede natin siyang ibaba. Tama? So, pwede natin gawing 1 over y. Tapos, di ba may negative to? So, magiging negative 1 over y plus ln 1 minus x equals c. Pwede pa tayong mag-times ng y para makancel yung denominator na y. Para nasa isang line lang tayo. So, magiging negative 1 plus y ln 1 minus x is equals to cy. So, ito na yung ating general solution. So, next, number 2. Sin x, sin y dx plus cosine x, cosine y dy is equals to 0. So, dito, ang gagawin natin is magdi-divide tayo ng alin. Kasi dito, ang kailangan maalis is si sin y. Dito naman, si cosine x. So, pwede tayong mag-divide ng sin y, cosine x para makancel natin sila. So, kapag dinivide natin siya, magiging sin x dx all over cosine x. Tapos dito sa pangalawa, plus cosine y dy all over sin y is equals to 0. So, pansinin nyo, pwede na tayong mag-integrate. So, kapag napag-separate yun ng variables, pwede na tayo mag-integrate or integration. So, ito, familiar kayo dun sa ganito. Diba, du over u is equals to, tama ba yan? Ln u plus c. So, pansinin nyo itong una, cosine. Ang derivative ng cosine ay negative sin x, di ba? So, magiging ln u natin is cosine x. Pero, wala tayong negative dito. So, maglalagay na lang tayo dito. Negative. Tapos ngayon, ito, sin y, derivative ng sin y ay cosine y dy. Tama? So, pwede na natin siyang i-write as ln sin y is equals to ln c. So, ilipat natin si cosine para hindi negative. Ln sin y equals to ln c plus ln cosine x. Since may ln tong dalawa, tapos plus siya, ano na yung nun, tawag dun? Pwede na natin siyang isulat as ln c times cosine x. Tama, di ba? Tapos kapag ln minus ln naman,
ln x minus ln y, pwede natin siyang isulat as ln x over y. So, yan. Ngayon, pwede tayong maglagay ng e. Wait lang. So, ayan, naglagay tayo ng e kasi para makancel ang ating ln. Kasi kapag e ln x, magiging x na lang siya, di ba? Kasi So, ngayon, since naglagay tayo ng e, magiging sin y is equals to c cosine x. So, yan na yung ating sagot. Hindi ko na alam kung anong tawag yun. Parang rule ata yun na kapag ganyan, x na lang siya kapag e-raised to ln. Pa-chat na lang sa GC kung maaalala nyo yung rule na yun. Hindi ko alam yung tawag eh. So, next example is y prime is equals to y secant x. So, first step is gawin muna nating Leibniz notation yung ating prime notation. So, dy over dx is equals to y secant x. Pwede nating ilipat minus dy over dx. Ay, dx. Tama. Y over dx equals to 0. So, pagse-separate pa pala natin. So, pag-separate natin, wait, burahin ko muna. So, pag-separate muna natin, magiging dy over y equals to dx. Ay, ba't dx? Secant x dx. So, ayan, magiging ganyan. So, next is pwede na nating ipag-sama or i-equate natin sa left side minus dy. Ay, right side pala to. O, yan. Tapos, pwede na tayong mag-integral or mag-integrate. So, ang integral ng secant x dx ay gumagawa ba kayo ng formula nyo dati nung DC tsaka IC nyo? Ako kasi meron eh. So, ang integral niya ay ln secant x plus tan x plus c. So, magiging ln secant x plus tan x minus ito, pangalawa, ln y is equals to c. Or pwede na din natin siyang lagyan ng ln c. Kasi ang ln c tsaka c, parehas lang naman ng value yan. So, since negative, di ba, sabi natin kanina, kapag ganyan, pwede nating gawing division. So, secant x plus tan x all over y is equals to ln c.
So, pwede natin lagyan ng E para ma-cancel. So, magiging secant x plus tan x all over, hindi na kasya. Dito na lang sa gilid. Secant x plus tan x all over y equals to c. So, pwede nating ilipat si y sa tabi ng c para maging one line siya. So, yan na yung sagot. So, next, number 4. Y ln x ln y dx plus dy is equals to 0. So, ang gagawin natin dyan, syempre, pag-separate natin yung mga variables, magiging ln x dx dito. Tapos y ln y, ilipat natin sa kasama ng dy. So, magiging y ln y dy. Ba't may dy pa? Equals to 0. So, napaghiwalay na natin, pwede na tayo mag-integrate. So, ito, yung una natin, paano natin siya integrate? By integration by parts. So, itong una natin, using integration by parts. So, paano na yon? UV is equals to UV minus V du. So, ano ang U natin dyan? Ang U natin ay yung ln x. Tapos, du natin ay dx over x. Ang dv natin ay yung dx, tama? Tapos, saka natin integrate, magiging v natin ay x. So, paano na natin i-arrange yan? Ito. Ito, di ba? So, magiging, saan na yung pagsulat ko? Magiging ln x, pag ganyan, di ba? Tapos pag ln x times x minus x, tapos ang du natin ay dx over x. So, makakancel ang x, kaya ang matitira ay x ln x minus integral ng dx ay x. Tapos ngayon, ito, ang integral nan ay ln y.
So, paano naging ganyan? Ang u natin dyan ay yung ln y. Ang du natin ay dy over y. So, ito siya. So, kaya ang itsura nan ay parang dy over y over ln y. Kaya magiging ln y is equals to c. Alang gulo ng sulat ko. So, pwede na natin siyang isimplify as x ln x plus ln y equals c. Tapos yung x kanina na ito, inilipat na lang natin sa kabila para maging plus x. So, yan siya. Last, number 5. X times y cube dx plus y plus 1 e raised to negative x dy is equals to 0. So, paano natin siya ipag-separate? So, meron tayo dito sa una, x dx. Tapos, ibaba natin to, magiging over e raised to negative x. Tapos, plus y plus 1 dy. Tapos, yung y cube dito, bababa natin, magiging y cube equals 0. So, ngayon, pwede nating itaas si e raised to x, e raised to negative x. So, magiging x, e, x, dx, plus, to pwede nating sulat as y over y cube, plus 1 over y cube, times natin siya sa dy, equals 0. Pwede na nating isulat as x, e raised to x, dx, plus, to makakancel, diba? Tapos may matitirang dalawa. So, magiging y negative 2 plus y negative 3. Inangat lang natin siya. dy is equals to 0. So, pwede na tayong mag-integrate. So, paano na naman natin integrate yung first part? Using integration by parts. Using integration by parts. So, let x is equals to, let q is equals to x. Tapos, du natin ay dx. Ang dv natin ay e raised to x dx. Tapos, kapag in-integrate natin, magiging v dx na lang. So, rewrite natin. X dx is equals to x e raised to x minus e raised to x dx. Tama ba?
So, magiging x ex minus e raised to x. So, ayan na yung ating ito. So, punta na tayo sa pangalawa, pangalawa pala. Pangalawa. Sulat ko lang. So, magiging x e raised to x minus e raised to x plus y negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus y negative 3 plus 1 all over negative 3 plus 1 equals c. So, simplify lang natin. Plus y negative 1 over negative 1 plus y negative 2 over negative 2 equals c. Since negative to, pwede nating ibaba. Tama? Kaya magiging x e raised to x minus e raised to x plus 1. Ay, since negative pala to, magiging negative na to. 1 over y minus 1 over y squared, tapos may 2, di ba? Equals c. So, pwede nating ilabas ito, yung ex. So, magiging x minus 1. Tapos, since negative yan, pwede nating ilipat sa kabila para mag-positive silang lahat. Pero kung gusto nyo naman ganyan, okay lang naman din sa akin. Plus 1 over 2y squared plus c. So, kung gusto nyo yung ganito, wait, e raised to x, x minus 1, tapos hindi nyo na ililipat, 1, tapos 1, 2y squared equals c. So, kung gusto nyo din ng ganyang sagot, okay lang. So, sa DE, halos iba-iba eh. Kung paano mo i-interpret, ganun. So, ilang minutes na? 33. So, inisip ko kasi kung puputulin ko or itutuloy ko. Tuloy ko na lang din ata. Medyo konti lang din naman tong part 2. So, ituloy na natin. Obtain the particular solution satisfying the initial condition indicated. So, kung kanina, puro GS lang yung kinuha natin, ngayon, punta na tayo sa pagkuha ng particular solution. So, di ba ang particular solution, kinukuha din natin siya sa general solution. So, wait lang. So, try na natin itong number 1. dr over dt is equals to negative 4rt when t is equals to 0, r is equals to r sub 0. So, unang gagawin natin, dr over dt, dt equals, or plus, ililipat natin, plus 4rt equals to 0. Ngayon, pagsama na natin si dr tsaka si r. Tapos si dt tataas at makakatabi niya na si 4. Masyado maskip. Magiging 4t dt.
is equals to 0. So, pwede na tayo mag-integrate. Magiging ln r plus 4t squared over 2 equals ln c. So, ln r is equals to, plus makakancel to, magiging 2 na lang to 1. So, magiging 2t squared is equals to ln c. So, 2t squared is equals to ln c minus ln r. So, magiging 2t squared is equals to ln c over r. Pwede nating lagyan ng e. So, makakancel to, magiging c over r is equals to e raised to 2t squared. Since, kukunin nga natin yung general solution, so magiging c is equals to r e raised to 2t squared. So, ito na yung ating GS. Ngayon, punta tayo dito sa given na binigay. Sabi, when t is equals to 0, r is equals to r sub 0. So, pwede nating i-substitute. So, e raised to 0 squared. Diba so magiging 0 na itong raise ng e, diba? Tapos, alam naman natin na ang e raised to 0 ay equals to 1. So, ibig sabihin, magiging 1 na to. So, ang c natin ay r sub 0. So, itong c na value natin, isa-substitute natin sa general solution. So, magiging r sub 0 is equals to r e raised to 2t squared. So, yan na yung ating PS or particular solution. So, next, number 2. 2x y prime is equals to 1 plus y squared when x is equals to 2, y is equals to 3. So, dito, isulat natin ulit as Leibniz notation. Tapos, ipag-separate na natin yung mga variable. Pwede nating i-write as 1 plus y squared minus dx over x equals 0. So, integrate natin. Magiging, check natin to kung ang u niya ay 1 plus y squared. Ang du niya ay 2y dy. Tama ba? So, magiging ln 1 plus y squared minus ln x equals ln c. So, pwede natin to i-write as ln 1 plus y squared over x is equals to ln c. So, pwede tayo maglagay ng e ulit. So, magiging dito na lang. So, magiging 1 plus y squared all over x equals
C. So, ito na yung ating general solution. Ngayon, i-substitute na natin yung mga values na binigay. 1 plus 3 squared all over 2 is equals to C. So, ang C natin ay 5. Tama? Meron tayong 3 times 3 is 9 plus 1, 10 over 2 is 5. So, magiging 1 plus y squared over x is equals to 5. So, yan na yung ating, hindi pa pala yan. Magiging 1 plus y squared is equals to 5x. So, pwede na tong particular solution. Pero sinipag ka, gusto mo pang i-arrange. Pwede rin ito. 5x minus 1 is equals to y squared. So, pwede pa yan. So, meron pang isa. Ano yun? Yung, di ba, 5x minus 1 equals y squared. Pwede ulit tayong yan. Para makancel yung 2. So, y is equals to 5x minus 1. Square root. So, ito. Pwede din siyang PS. So, marami kayong option kung ano yung isasagot nyo. Next. Number 3. 2y dx is equals to 3x dy. So, ito, madali lang. Magiging 2 dx. Tapos, lipat natin yung x. Magiging x. Tapos, dy over 3dy pala. 3dy over y. So, arrange natin. 2 dx over x minus 3 dy over y equals 0. So, integrate natin. Kakaroon tayo ng 2 ln x minus 3 ln y equals ln c. So, ito, pwede natin i-write as ln x squared minus ln y cubed equals ln c. So, magiging ln x squared over y raised to 3 equals ln c. E raised to ln, magiging cancel. So, ang c natin ay x squared over y raised to 3. So, ito na yung ating general solution. So, after nan, kukunin na natin yung value ng c. So, magiging 2 squared over 1 raised to 3. So, ang c natin ay 4. So, yung c na nakuha ay isa-substitute natin sa general solution. Magiging 4 is equals to, or balik-talit na lang natin. Magiging x squared over y cubed is equals to 4. So, pwede nating i-arrange as x squared is equals to 4 y cubed. Tapos, pwede nating gawing, wait lang. Pwede natin gawing x squared over 4 equals y cubed. So, paano natin siya isi-simplify? Pwede natin siyang i-simplify as
So, lagyan natin both sides ng cube root para mawala yung cube. So, magiging y is equals to x squared over 4. So, cube root. So, tingnan natin yung loob. Yung loob ay pwedeng, diba, cube root. X squared over 2, 2. Ngayon, since may dalawang 2 dyan, pwede nating i-write as x over 2 squared. So, meron tayong y is equals to x over 2, 2 over 3. So, ayan. Ayan yung ating particular solution. So, meron na tayong last 2 problem. So, dito, x times y squared dx plus e raised to x dy is equals to 0 when x is an infinity and y is 1/2. So, una, arrange natin ulit x dx over e raised to x plus dy over y squared. Parang ito yung kanina. Ay, iba. So, equals 0. X e raised to negative x dx plus y negative 2 dy equals 0. So, integrate natin considering x e raised to negative x dx using integration by parts. So, let u is equals to x, du is equals to dx. Tapos, ang dv natin ay e raised to negative x dx. Tapos, ang v natin ay e raised to negative x. May negative pala. So, tama ba? Arrange lang natin. So, dito na lang ako sa taas. Negative x e negative x plus negative e raised to negative x dx. Ba't may ito? EU. Ay, walang negative 2. Tas, negative x e raised to negative x plus, ba't walang magiging minus e raised to negative x. Nalito na ako. Tama ba? Tama ba yan? So, tama. So, ang gagawin na natin ay sulat na natin.
negative x, e raised to negative x, minus e raised to negative x, plus y negative 2 plus 1 all over negative 2 plus 1 equals c. So, simplify lang natin. Negative x e raised to negative x, negative e raised to negative x, plus y negative 1 over negative 1 equals c. So, meron tayong negative x e raised to negative x minus e raised to negative x minus 1 over y equals c. So, ayan. So, ito yung ating general solution. Kasya pa ba dito yung ano? So, pagkakasyahin ko na lang. So, sa pagkuha ng particular solution, kailangan nating i-substitute yung binigay ng mga values. So, negative infinity, e raised to negative infinity, minus e raised to negative infinity, minus 1 over 1 half equals c. So, ang c natin ay, so, ang e raised to negative e, sulat ko dito ang e raised to negative infinity pala ay 0. So, pwede na natin i-cancel yan. So, ang c natin ay, so, paano to? Yung negative 1 over 1 half. So, pwede nating negative 1, pwede nating i-times as 2 raised to 2 over 1. So, magiging negative 2. So, ang c natin ay negative 2. So, negative 2. So, ngayon, substitute na natin yan sa general solution. Saan tayo magsusulat? Wait, mag-add na lang ako. So, ayan. Sulat ko lang muna yung general solution natin. Ang general solution natin kanina ay negative x e raised to negative x minus e raised to negative x minus 1 over y equals c. Tapos, nakuha nating value, ang c natin ay negative 2. So, ito yung ating general solution. So, ngayon, negative x e raised to negative x minus e raised to negative x minus 1 over y equals negative 2. So, pwede tayo mag-times ng y para mawala yung denominator na y.
negative xy minus e raised to negative xy minus 1. So, minus 1 equals negative 2y. So, pwede natin ipagsama-sama yung mga may y. Negative e raised to negative x, y minus e raised to negative x, y minus, ay magiging plus na, 2y equals 1. So, nilipat natin yung 1. Pwede nating ilabas yung y, negative x, e raised to negative x, minus e raised to negative x, plus 2 equals 1. Or pwede natin siyang i-write as y is equals to 1 over negative x, e raised to negative x, minus e raised to negative x, plus 2. So, ang haba ng ano ko. So, ito na yung ating particular solution. So, kung gusto nyo to, sige, pwede na rin. So, pwede na rin yan. So, last example, mahaba na ba to? Baka kasi pag mahaba yung video, hindi nyo napanoorin. So, ayan. Meron na tayong v times dv over dx equals g. So, pagsama natin, v dv over dx minus g equals 0. So, magiging v dv minus g dx equals 0. So, parang parameter dito yung g, di ba? Integrate na natin. Magiging v squared over 2 minus gx equals c. Equals c. So, pwede na tayo mag-multiply ng 2. Magiging v squared minus 2gx equals 2c. So, yan na yung ating general solution. So, substitute na natin itong mga values na to. Magiging VO, V sub O raised to 2 minus 2 G x sub 0 equals 2C. So, magiging ang value ng 2C pala ay ito. Yan. So, pwede natin gawing V sub 0 squared minus 2G x sub 0 equals V squared minus 2gx. So, magiging V sub 0 squared minus V squared equals 2g x sub 0 minus 2gx. So, pinagsama lang natin yung v tsaka yung x. Pwede natin i-write as v sub 0, 2 minus v squared equals 2g. Oh. Saan na yun?
So, meron na tayong x sub 0 minus x. So, yan na yung ating particular solution. So, kung may mga hindi kayo naintindihan, mag-chat na lang kayo sa akin. So, akala ko kasi i-discuss ko to ng face-to-face. Pero mahuhuli na tayo kasi kasama to sa prelims natin. Hindi ko nga alam kung makakapag-quiz 2 pa tayo kasi ang dami nang nasayang na time. So, ayun lang. Thank you for watching. Mag-comment kayo ng name at saka section nyo kapag tapos na kayong manood. So, done watching. So, yung name nyo, kunwari ako, done watching, Melissa Joy, tapos yung section ko. So, yun lang. Pag may tanong, paki-message na lang ako sa GC natin. So, yung mga nagme-message sa akin na wala pa kaming history ng chat, hindi ko masyadong nakikita or hindi ko nakikita agad kasi napupunta sa spam. So, yun lang. Sana nakaabot kayo hanggang dito. So, bye-bye.